pong monthly na activity, no, na tayo po ay mag-break the bread. Yan po ang Jesus My Life Family, yan po ang kultura ng GMLF. Iba naman po ang kultura ng iba. Okay, sila po ay once a year, yung iba naman every Sunday, may ganon, every Sunday sila nag-breaking the bread. Okay, pero tayo, ang culture po natin is every first Sunday of the month, tayo po ay patuloy po natin inaalala. Okay? Para hindi po natin makalimutan yung po ginawa na sakripisyo ng ating Panginoon Yesus, bunga ng pag-ibig ng ating Amang Diyos na banal. Okay? Nag-sacrifice po si Jesus, nakikiisa po siya sa Ama para tayo lang ay maligtas. Amen? So, natapos na po natin mga kapatid yung 7 last words. Last, how many weeks ago? Okay? So, alam naman po natin, pagkatapos po ng 7 last words, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, no? Yun po ang gospel, yan po ang good news. Okay? Yan po ang mabuting balita para po sa ating mga believers. Inukonsider po natin ang good news, ang kamatayan ng Panginoon Kristo. Dahil po, pag hindi po siya namatay, tayo hindi po mabayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Okay? So, ngayon naman po ay dahil ikukumpleto po natin, kasi itong topic na ito na about masyado itong advance, ano? Ang itatopic po natin ngayon, pagkatapos po mamatay, dahil si Jesus naman ay hindi naman po tao. Amen? Kailangan po niya mabuhay na magmuli. Dahil yan po ay nakapropesiya. Amin po ba? At yan po ay lagi po niyang sinasabi, ina-announce, no? Sa kanyang mga alagad, kay bago po siya nag-alay ng kanyang buhay sa cross. Praise God. So ngayon po ay pag-uusapan po natin yung about resurrection. Yung iba po ay itong resurrection na nangyayari na gaganap, no? Siningitan po ito ng pagan activity. Yung pong tinatawag po na Easter Sunday. Alam niyo po ba si Esther? Siya po si Estra. Siya po ay pagan goddess. Siya po ay diyosa ng mga pagano. So, nung 325 AD, yung Emperor sa si Constantine, kanya pong diniklara na magkaroon ng pagkatapos ng kamatayan ni Kristo ay magkaroon po ng Easter Sunday. Kaya lang yung Christianity ay lumaganap papuntang Europe, yung po mga pagan ay nakikisali po sila sa celebration at nagkaroon po ng mga ritual practices. Amen? Alam niyo po yung patungkol sa itlog, di ba noon? Yung patungkol sa egg. Okay? Pinukulayan po ng pula. Okay? Yung patungkol po sa pagka-Easter Sunday daw ay nagka-candlelighting sila kasi po tayo daw po ay nasa liwanag na nagsisiguro daw po yung nagkaliwanagan out from the darkness. Okay? So ito naman po patungkol sa pagan practices, sinamahan po ito ng alam niyo naman, mga rituals. No, ang mga pagano ay mahilig po yan sa rituals. So, dahil po si Esther, si Estra ay pagan goddess, siya po ay goddess ng fertility. Okay? Spring and fertility. So, ito po ay may konektado doon sa egg. Sa itlog. Okay? Kaya yung egg na yan, kinukulayan po nila ng pula, okay? Kasi po, doon sa, may dilaw po yun. Binigyan po nila yan ng meaning na yung po yung inside the eggshell, yung yellow, si Jesus Christ po yun nandun sa tomb ng 3 days. Diba? Pwede, pwede. Okay? Yun po yung dilaw. Tapos kinukulayan po nila ng pula, dahil yan daw po yung dugo ni Jesus. Yun po yung sa pagano na rituals.
Okay? So, tapos meron pa po sa pagan practices na yung pong rabbit, yung bunny, di ba meron ganon? So, nung time na yun, yung rabbit na yun ay, na itong rabbit na ito, ginamit ko ito ng mga pagano, ng mga magulang na kapag sinabi nila kapag, good girl ka, good boy ka, pupunta yung rabbit at magdadala sa iyo ng maraming itlog. Sa Esther, Eve, no? Sa Esther Eve, kapag ikaw ay good boy, sinabi doon sa mga bata at good girl, may darating na rabbit at mag-hatch siya ng maraming itlog. Gusto mo ba magkaroon ng maraming itlog? Yung mga bata naman nagpipihig naman sila, tapos nag-aantay sila ng rabbit para mag-hatch ng many eggs, no? Napapaniwanan ng mga bata, pero hindi na po, alam niyo naman, parang Santa Claus na din po yan. Ang mga magulang na din po ang naglalagay ng mga pera. Okay? So, okay, that's why, noong 19th century, mga kapatid, ay gumagana po yan throughout the world yung practice ng Easter Sunday. Di ba? Maraming churches nagpa-practice ng Easter Sunday. So, gumagana po yan. So, that's why, alam nyo sa Amerika, meron po, pag Easter Sunday, meron po, nag-ano po sila, gumagawa po sila ng maraming chocolates na form na egg. Mga eggs, chocolates. Okay, kaya maraming kumikita po yan sa Amerika, sa ibang bansa, no? Na pinorma po nila yun kasi may belief na po yun, may konektado po sa pagano. Pero, tayo po na ang panampalataya nasa Biblia, amen? Ang ating panampalataya ang nasa Biblia. Hindi po tayo nagpa-practice ng Easter Sunday. Kasi si Esther po ay goddess, Diyosa. Okay? Ng mga pagano. Kung nag-Easter Sunday ka, may dala-dala ka pang itlog, magpe-play pa kayo ng itlog, ka ng itlog, ay tuwang-tuwa yung goddess na si Esther. Nanaman po ba natin? Okay, so wala na po tayo dyan. Pati po pagbati, Happy Easter Sunday. Ano yun? Hindi na po tayo bumabati ng gano'n. Amen po ba? Dahil ang ating panampalataya sa Biblia, tayo po ay, sabi po ng John 8:32, malalaman nilang katotohanan at ang katotohanan ang magpapadaya sa inyo. So malaya po ang Jesus may life. Amen? Praise God, puri ng Diyos sa buhay. So ating i-concentrate ay yung pong talagang resurrection na nangyari, na niresurrect po, binuhay po ng Amang Diyos at ating Panginoon sa Kristo. So alam naman po natin na nung habang nag-ministry, ang Panginoon sa Kristo, kasama po niya ang kanyang mga disciples, lagi po nang ina-announce ang kanyang po kamatayan at kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? Lagi nang ina-announce yan. Ang una niyang announcement ay sa Matthew 16:21. Ang sabi po, from the time on Jesus began to explain to the disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that He must be killed and on the third day be raised to life. Okay? Yan po ang kanyang sinasabi. No? Ang kanyang pag-announce na kasama po ang kanyang mga disciples na kailangan po niyang pumunta sa Jerusalem at siya po ay magbata ng maraming bagay, no? Sa kamay po ng mga matatanda, sa chief priest, no? Sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya po ay patayin at siya po ay mabuhay na magpuli. Okay? On the third day, be raised to life. So,
So, yan po ang kanyang first announcement. So, number 2 ng kanyang, this is in the account of the Gospel of Matthew. Okay? So, doon po sa number 2 niya ng announcement sa Matthew 17:22, ang sabi po niya dito, when they came together in Galilee, he said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. And to verse 23, they will kill him, and on the third day, he will be raised to life. Okay? And the disciples were filled with grief. Sila po ay lubos na nalungkot. Kasi nga po, 2 times na po niyang sinabi. Okay? At alam daw po ng tao, siya po yun, na siya po ay papatayin. Pero siya po ay mabuhay na mabuli. Okay? So, nakakalungkot kasi nga, syempre, mamamatay siya, namamaalam siya, nasanay na po ang mga disciples na sa mga problema at pagsubok, labanan. Amen. Pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling ng sakit karamdaman, kasama siya. Paano naman pag wala na siya? Amen? Okay? So, iba talaga yung pagkasama mo yung master. Kasi at peace ka. Safety ka, feeling ka secure. Amen? Okay. So, ang number 3 na announcement po niya sa Matthew 20 verse 17, ang sabi po, now as Jesus was going up to Jerusalem, papunta na po sila, he took the 12 disciples aside and said to them, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will turn him over to the Gentiles to be mocked. Ibig sabihin, kutyain. Okay? And flogged. Ibig sabihin na gupitin siya. And crucified. On the third day, he will raise to life again. Okay? Alam po naman natin pag may repetition ng isang salita ay napakahalaga. So napakahalaga po na pag-aaralan natin ang pag-uusapan about the resurrection of Jesus Christ. And very importantly na malaman po natin na bakit siya kailangan pa, di ba namatay na, bakit pa kailangan po siya pabuhay na muli? Kasi po, mamaya pupunta po tayo sa kay Apostle Paul, na si Apostle Paul ay second generation as apostle. Okay? Ang mga first generation na apostles ay, alam na natin, di ba? Yung 12 apostles na yun, nagiging 11, kaya nagbuda si Judas. Okay, yung second generation, may mga apostles pa rin. Okay? Yung iba hindi naniniwala sa apostles, pero may mga apostles pa rin. Kasi ang mga apostles talaga ang nag-display ng mga signs and wonders. Amen? Gawain po yan, mga healing, mga signs and wonders. Bagaman tayo naman po mga Kristiyano, ay lahat po tayo ay pwede po makapagpagaling. Amen po ba? Dahil natasa naman po tayo na ang mga sumampalataya. Amen, sa Mark 16:17. Ang mga sumampalataya, ikaw yun, ay nagtataglay. You have it. Meron na po tayo sa ating mga buhay, sa ating kamay. Ang mga sumampalataya ay nagtataglay ng ganitong kapangyarihan. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus Christ, ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Amen. Amen? So maraming demonyo na aliligid sa atin, mga sakit at karamdaman. Demonyo yan. I-lay hands mo, mag-cast out ka. Amen? Amen? Amen. Huwag tayong masyadong tiwala sa gamot. Lagi ko sinasabi na ang gamot ay para sa lahat. Ang himala ay para sa manampalataya. Amen. Amen? Meron tayong kapangyarihan na pinagkaloob ng langit. Amen? So, ibig sabihin, gamitin po natin yan sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, kahit sa anumang tao sa ating sinisiran. Pag kailangan natin silang i-share dito, papalayasin yung espiritu ng kalituhan, espiritu ng kaguluhan. Lahat po yan mga espiritu
Amen po ba? Amen. Mga pagmumura, pagsisinungaling, they are all spirits. Amen? Mga espiritu yan sumasanib at nakatira, tumitira sa katawang lupa ng tao, kaya sila nagmumura. Amen? Kaya pag tayo po'y may mga sa buhay na nagmumura, palayasin mo yun, idayas mo sa gabi. Amen, espiritu ng pagmumura. Kasi pag hindi iiwanan man sa buhay mo, magmumura talaga yan. Amen? Amen po ba? Amen. At lahat po ng kasalanan na ginagawa ng tao, mga espiritu po yan. Eh, meron po tayong kapangyarihan na pinakaloob ang Diyos na tayo po'y makapagpalayas. Amen? Amen. Nanaw po ba natin? Okay. So, palakpakan po natin ang pagkakuha. So, na-announce po niya. At si Jesus, nakita po natin na totoo ang kanyang mga announcement. Siya nga po ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na mag-uli. Amen? Amen. So, totoo. Okay? So, what is resurrection? Resurrection is the act of rising from the dead or returning to life after death. Yan po, pagbangon na magmuli, no? Magmula sa kamatayan, papunta sa buhay. Si Jesus, makikita po natin na siya po ay siya lamang po ang namatay na nabuhay magmuli. Amen po ba? Amen. Dapat itong teaching na to, ito po'y magiging cornerstone, no, of Christian faith. Okay? Kasi ito po'y nagsisimbolo ng hope, pag-asa, redemption, kaligtasan, ito po ay dapat gawin pong doktrina ang resurrection ng mga churches. Napakahalaga po. Kasi po bakit? Itong resurrection ay konektado sa ating future. Amen. Nanaw po ba natin? Konektado sa ating mga future. We'll see. Si Jesus Christ ay unang nag-resurrect, unang bunga, siya ang pangalan. Amen po ba? Na nabuhay namang uli. Okay? Ito po ay pinatutuhanan na kaya po nabuhay namang uli ang Panginoon Kristo. Ito po ay pinatutunayan na ang Panginoong Yesus ay walang kasalanan. Amen? Kasi, tignan mo, sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Amen? Pero, namatay si Jesus, pero siya ay nabuhay na magmuli. Napatunayan lang po na si Jesus wala pong kasalanan. Amen. Nakuha niyo po? Ang sabi sa Romans 6:23 again, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is the judgment of God for the sinners. Yun talaga ang kanyang judgment. Kaya pag makasalanan ng isang tao, ang judgment niyan, kamatayan. Mamamatay siya physically at mamatay siya into the lake of fire. Amen po ba? Eternal death. Amen po ba? Pero, si Jesus Christ, siya po yung bukod tanging namatay, pero nabuhay na mag-uli. Amen. Dahil wala siyang kasalanan na kailangan siyang mamatay. Amen. Nakuha po natin? So, ibig sabihin, Jesus Christ is not an ordinary man. Amen. Hindi po siya ordinaryong tao na sinasabi ng ibang panampalataya, no, ibang group ng tao si Jesus. Kung tao si Jesus, sana hindi po siya nag-resurrect. Ang pwede lang pong mag-resurrect into life
tayo po ay mag-resurrect ulit. Amen. Nakuha niyo ba? Ganun po kahalaga ang resurrection. Okay? Na tayo po pala ay mabubuhay na muli kasi po tayo po ay naalis na sa sumpa, naalis na sa kasalanan. At yung wala sa kasalanan, yung lang po yung mag-resurrect like Jesus Christ. Amen. 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 Alam niyo, napakaganda na ating po gawing inspiration into po doktrina ng resurrection. This is very important teaching. Okay? Alam niyo po ba ang Buddhism? Ang Buddhism, ang Hinduism, okay? May belief po sila na pag ikaw ay mabuting tao, ikaw po ay mag-reincarnate into tao pa rin. Okay? Sabi nila, okay, na kapag may bagong pinanganak, yung espiritu ng tao na yung papasok doon sa bagong panganak. Yan po ang belief ng Hinduism at Buddhism. Okay? Ngayon, yung bad people naman, kapag namatay, belief ng Buddhism at Hinduism, yung bad people ay magiging ipis, magiging daga. Kaya nga sa ibang bansa, sa kanila, sinasamba nila, ayaw nilang papatay yung ipis, yung daga, baka daw lolo nila yun, lola nila yun. May mga ganong belief. Di ba? May mga ganon. Okay? O ano ba yun? Paro-paro, baka yung, alam niyo yun, yung mga belief na yan. So, belief po yan ng mga Hinduism at Buddhism. Okay. Sa belief naman po ng Islam, alam nyo, ang Islam, naniniwala din po sila ng heaven. At ang paniniwala nila sa heaven is a pleasure. Masarap talaga buhay sa heaven. Masarap naman talaga, di ba? Okay? Tapos naniniwala din sila ng hell, na ang hell is a place of punishment. Pero sa atin, ang Christian belief po natin, okay, kaya po tayo mag-resurrect ulit, dahil ang belief po natin, magkakaroon po tayo ng walang hanggang pagkikisama sa Diyos. Hindi na po yung dahil sa pleasure, masaya ka naman sa langit, di ba? Okay? Pero ang ating belief, magkakasama na po natin ang ating pong tagapagligtas. Amen po ba? Okay? Amen. So, very important to us na hindi lang po natin dapat na ituring sa ating sarili na, naku, ang sarap sa langit. Diba? Hindi na ako magbabayad ng meralo, ng nawasa, hindi na ako bibili ng pagkain. Diba? Wala nang sakit at karamdaman, wala nang pagluha, wala na po problema. Kaya alam niyo, church, sisipapin po talaga natin pag namatay tayo, mag-resurrect tayo ulit. Amen? Kasi kahit nahirapan po tayo dito sa sakit at karamdaman, amen? Marami tayong aray-aray forevermore, di ba? Ano sa lang araw-araw, aray-aray. Kasi nasa katawang lupa po tayo. Yung katawang lupa po natin nakakaramdam. Amen? Pero, kapag tayo po nasa langit, yung naramdaman natin dito sa katawang lupa, na nandito tayo sa lupa, hindi na po natin yung maramdaman lahat. Kaya sisikapin po natin na sa ating pagkamatay, see to it, mag-resurrect po tayo into eternal life with the Lord. Amen. Lahat ng daing natin dito, wala nang pagdadaing sa langit. Wala na po matatapos sa lahat ng tighati natin, hirap natin. Matatapos na pong lahat yan. Amen? Kaya sikapin po natin sa ating buhay. Wala po tayong gagawin na sa pagkatapos natin mamatay, kailangan mag-resurrect po tayo into life with the Lord Jesus. Amen. Nagamo ba natin? It takes
many sacrifices. Marami kang isusuko, marami kang bibitawan, marami kang isakripisyo, marami kang tatalikuran. Kaya mo? Sasamba ka, susunod ka sa Diyos faithfully. Dahil ang hinahanap ng Diyos, uulitin ko ulit, ang hinahanap po ng Diyos yung mga fat Christians, fat servants. Ano po yung fat? Faithful, available palagi kay Lord, and teachable, handang magpaturo. Pag kinukorek, nakakarinig ka masakit na teaching, teachable. Hindi umaalis, dumadalo pa rin. Amen? Hindi po balat sibuyas. Pag nakarinig ng correction, nakakarinig na parang nasasaktan, wala na, balat sibuyas na. Wala, naiyak na naluhan na, sumusuko. Ano po ba natin? So church, napakahalaga po ang subject ng resurrection. Okay? Dahil ito po ay connected sa kaganapan ng plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Ito po, ang resurrection po ay guarantee po ito. Guarantee po no, sa ating lahat na meron po tayong future hope of glorification that we will be glorified together with Jesus Christ. Amen? Guarantee po siya na tayo din naman ay maluwalhati, mag-glorify. Pag namatay po tayo, alam niyo si Jesus Christ nung namatay, meron po siyang katawang lupa din. Amen? Amen. Kaya something in that body na incorruptible. Nakita pa nga, di ba, yung pulos ng kanyang kaliliran, mga... Kasi ibig sabihin, may katawang lupa siya. Kaya lang, yung katawang lupa na po yun, sabi niya, huwag niyo muna akong hawakan. Huwag ko ako hawakan, di ba? Kasi nga po, glorified body na siya. Ibig sabihin, church, pag tayo namatay, magkakaroon din po tayo ng glorified body. Amen. Okay? Meron pa rin, tayo pa rin yun. Pero ang glorified body din, kung namatay tayo, ang pangit, di ba, ang mga namatay, pangit, ang kulit na, ang lipstick ka na lang, di ba? O, pinagyan na ng pulbo, ng makeup, di ba? Pangit talaga na walang, di mo maintindihan ang itsura nung namatay. Pero pag nagkaroon na tayo ng glorified body, aba, ang kikinis na natin. Di ba? Flawless na, glorified body na eh. Amen po ba? Amen. Okay? So, ang Panginoon Kristo ay meron din po kaluluwa. Kasi po nakakaramdam din po siya at meron din po siyang espiritu nung po siya nag-resurrect. Amen? So, kompleto mga kapatid ko. Amen po ba? So, ganun din po tayo pagkabuhay na mag-uli pag tayo po ay mag-resurrect. Dahil tayo po ay manampalataya, wala na po sa kasalanan like Christ. Ganon din po ang ating sistema ng ating pagkabuhay na mag-uli. Amen? Amen. Bibigyan po tayo, kung meron daw po, sabi ko po ni Paul sa Corinthians, 1 Corinthians 15, kung meron po tayong katawang panlupa, meron din daw po tayong katawang panlangit. Amen? Amen. Amen. So, nauna na po yan si Jesus Christ. So, si Jesus Christ ay meron pang katawan, glorified body. So, praise God. Karapakan na po natin ang Diyos sa buhay. Okay? So, praise the Lord. So, alam niyo po ba si Apostle Paul, meron po siyang sinasabi, no? Okay? Na dahil ang resurrection na po ay konektado sa kaganapan ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Okay? Basahin po natin para maunawaan po natin lubos yung 1 Corinthians 15 verse 12 up to 22. Kung kayo po ay may mga ballpen, meron po kayong mga Biblia, meron po kayong mga notebook, ating pong ilista at ating pong i-review sa ating mga tahanan. Nang sa ganun po, gawin po natin inspiration na
Pag namatay po tayo, walang dapat ipag-alala dahil lilipat lang po tayo ng lugar. Amen? Amen. Lilipat lang po tayo ng lugar. Praise God. Hallelujah. So ano pong sinabi ni Paul? Na dapat talaga meron po talagang resurrection. Kasi po, praise God. Ang sabi po ni Paul, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Amen? Meron pala talaga na hindi naniniwala sa resurrection. So, kawawa naman kasi na ma-resurrect. Kasi nga po, hindi naniniwala eh. Amen? Hello? Tayo po ba yung nasa Panginoon pa sa Espiritu? Amen. Okay. So, bakit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, okay? Praise God. So, bakit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay? Amen? Kaya nga po nag-resurrect si Jesus Christ kasi ipinapakita niya na pwede pa rin mabuhay ang tao pagkatapos mamatay. Amen? Amen. Kaya po may resurrection, nag-resurrect si Jesus Christ again. Dahil ipinakita po ni Jesus Christ na ang tao pagkatapos mamatay, pwede po siyang muling mabuhay. And again, si Jesus Christ, kaya po siya nag-resurrect, pinatunayan na wala siyang kasalanan. And church, kapag tayo walang kasalanan, yan na po ang katotohanan po ng ating mga buhay na tayo po ay mag-resurrect someday. Amen? Amen. Kasi nakita natin si Jesus Christ, wala palang kasalanan, so nabuhay na pag-uli. So ibig sabihin, pag tayo lahat wala na sa kasalanan, tayo lahat ay mabuhay na mag-uli. Amen? Ganoon po ba natin? Amen. So na-encourage na po ba tayo? Magpakabait sa Panginoon? Magpatuloy sa Panginoon? Ano nga mangyayari? Huwag tayong aalis sa Diyos. Mag-aayos tayo ng buhay. Kagaya ni Jesus Christ, walang kasalanan. Tayo po at mag-resurrect ulit. Amen? Okay, palapakan po natin ang Diyos mo. Ang sabi po ni Paul, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Ako, bakit ako nangangaral dito? At bakit kayo nandyan? Bakit tayo sasamba? Kung hindi binuhay na mabuli si Kristo, walang kabuluhan yung pag-upo niya dyan. Walang kabuluhan ang pagdadaldal mo rito. Walang kabuluhan ang pag-aayos ng buhay. Eh di sana, magtampisaw na lang tayo sa kasalanan. Amen? Yan pong pinapaabot ni Apostle Paul. Walang kabuluhan ang aming pangangaral. Wala din kabuluhan ang inyong pag-upo dyan. Tangay-tangay mga apo, mga anak, walang kwenta. Kung hindi tayo mag-resurrect someday. Amen? Kaya lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon ay merong kabuluhan. Amen. Dahil tayo po ay magbubuhay na magpuli. Amen. Amen? Gawin po natin inspiration na. Alam nyo, ilalaban po natin kaligtasan natin kaluluwa at mga mangyari. Hindi lang po tayo mamamatay. So special naman, sila ni Solomon, mga propeta, namatay. Mga propeta pa yun. Amen? So special naman, tayo hindi mamamatay. Hindi mo kasi iniisip ang kamatay.
Yung lumubog na building. Ang mga tao na yun, may balak pa yun. Bukas mag-swimming, bukas mag-party, bukas mag-abroad, bukas flight ko na, bukas, pero namatay na. Hindi nila alam yun. Pero kung may Kristiyano doon, mapanag kasi mag-resurrect po siya into eternal life. Amen po ba? Kaya nga po, maraming tao ngayon walang pakialam sa buhay. Hindi niya alam na anytime, pwede siyang mamatay. Hindi na iniisip. Hindi siya naghahanda. Wala siyang iniisip. Kasi iniisip niya paano siya sumaya, paano siya magtagumpay, paano siya makapagtapos, paano siya magkamal ng maraming pera. Walang masama po roon. Walang masama. Ang mangarap ko magkaroon ng maraming pera, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hello, masarap ang buhay. Wala po masama riyan. Pero kung kalimutan, paghandaan yung kamatayan mo araw-araw. Amen? Ecclesiastes 7 verse 2 and 4. Ang sabi roon, mas mabuti pa raw po ang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may party, may kasiyahan. Sapagkat dapat daw po alalahanin ng mga buhay na siya din naman ay mamamatay. Amen. Amen. Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, and after this, judgment. Appointment. Alam mo bang appointment ng kamatayan? Alam mo? Alam mo? Hindi. Walang pinipili ang kamatayan. Bata, matanda, kapanganak pa lang, patay na, walang pinipili. Kaya dapat pinaghandaan po natin ating kamatayan. At kung naghahanda ka sa iyong kamatayan, dapat hindi ka nawawala sa panambahan. Amen. Hindi ka nawawala sa Panginoon. Naglilingkod ka, pinapagamit mo yung buhay mo, nag-aayos ka ng buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Panapakan po natin. Praise God. At sinabi ni Paul, una, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At ang inyong panampalataya ay wala rin kabuluhan. Ha? Ang ating daw panampalataya, walang kwenta. Naniniwala ba tayo kay Diyos? Tapos hindi naman pala tayo magbuhay na mabuti? Amen? So church, God is good. Alam nyo, sa mga ganitong topic, nai-encourage tayo. Amen po ba? Amen. Na talagang umalis na tayo sa kasalanan. Maglinis na tayo ng ating mga buhay. Like Christ, nag-resurrect siya dahil walang nasumpungan sa kanyang kamatayan at kasalanan. Mag-resurrect din po tayo lahat. Amen. Eh nga po, ang walang mga kasalanan, yun lang po ang mabuhay na magpuli. Amen. Okay? At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos. Okay? So, sila daw po ay mga bulaang saksi. Then, nagpapatunay na po, nangangaral po sila patungkol sa Diyos. Amin po ba? So, parang walang kwento, walang pamuluhan. Sana natulog na lang sila. Di ba si Paul, alam po natin ang mga hardships ni Paul. Grabe, walang kapares, wala nito katulad sa mga pagiging apostol. Okay? Okay. Na kanyang muling binuhay si Kristo. Okay? Nag-witness po sila na binuhay ng Diyos si Kristo. Okay? Nang hindi naman ninyo, na hindi naman niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling bubuhayin. So nag-witness sila po sa kanilang pangangaral na si Kristo ay binuhay.
kasalanan. Nanaw po ba natin, church? Amen. So, ibig sabihin, dito na ako magtatapos. Next time na lang. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, ang pagkabuhay na maguli, ang sabi ni Paul, kung hindi raw po binuhay na maguli, si Jesus Christ, tayo na po ay nananatili pa sa kasalanan. So, mahalaga ang resurrection Amen. ni Jesus Christ. At dapat ipangaral sa lahat. Ganito po yan kasi mga kapatid. Nung namatay si Jesus Christ, binayaran niya ang mga kasalanan. Amen po ba? At pag nagbayad ka, pag ikaw nagbayad, nangihingi ka ng resibo, di ba? Amen. Ibig sabihin, bayad na ang ating mga kasalanan. Itong resurrection day ni Jesus Christ, ito po yung resibo. Hello! Natatanggap na talaga natin ang kaligtasan. Amen? Kung hindi na po binuhay na maguli ang Panginoon Kristo, tayo daw po ay nananatili pa sa kasalanan. Dahil nag-resurrect na siya, tayo po ay wala na sa kasalanan. Amen. Nakuha niyo po ba yung pinabakot ko, mga kapatid? Amen. Again, nung namatay si Jesus Christ, binayaran natin kasalanan. Amen. Kung tayo bibili, kailangan natin, pag nagbayad tayo, kailangan may resibo. At pag may resibo na, tapos ang transaksyon. Ang nagtatapos ng transaksyon sa ating kaligtasan ay ang resurrection day ng Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po ay malayang-malaya na Amen. sa kasalanan. The Lord. Jesus paid it all! At may resibo ang resurrection. Amen po ba? Ibig sabihin, nagbayad si Jesus Christ, ang resurrection ang resibo. Tapos, ang transaction ng Amen. kaligtasan. Nanaw po ba natin? Amen. Okay. Kaya mga kapatid ko, before I will close, we'll see to it. Again, uulitin ko. Si Jesus Christ nag-resurrect dahil wala siyang kasalanan. Amen. Hindi siya namatay ng tuluyan dahil wala siyang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil wala siyang babayaran kasalanan, wala siyang minanang kasalanan, siya po ay nabuhay na maguli. Amen. Amen po ba? Alam niyo ba, na tayo, ang mga unbeliever, tayo hindi na tayo connected there. Alam niyo, tayong lahat noon, na wala pa kay Kristo, may minanang kasalanan. Dahil nakakunik tayo kay Adan. At alam natin si Adan ay nagkasala. Si Adan ay nasa kasalanan. Sila po ang ating ninuno. Amen po ba? Amen. Kay Adan po tayo nagmula. Ibig sabihin, lahat ng tao kay Adan nagmula, konektado kay Adan. At lahat ng ipinanganak at ipapanganak pa lang na wala kay Kristo, sila po ay konektado pa kay Adan. Amen po ba? May minanang kasalanan. Kaya po, ang baby, kasi ang baby na ipinanganak, wala pa yung pananampalataya. Ang baby na yan, kailangan dumating siya sa panampalataya, tanggapin niya si Jesus, manampalataya si Jesus para siya magiging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, Amen! Amen. Ibig sabihin, yung baby na ipinanganak, konektado pa rin yan sa Adamic race. Ibig sabihin po, ang kanyang pagiging connected kay Adam na makasalanan,
Pag hindi po siya nakarating sa pananampalataya kay Kristo, siya pa rin po ay hindi po magmamana ng buhay na walang hanggan. Ganahan po natin, church? Kaya lahat ng bata ipinanganak, lahat ng ialay ng bata, na mga magulang ng mga bata, palakihin sa Panginoon. Amen. Huwag niyong hayaan ng mga anak ninyo, mga babies ninyo, konektado pa rin sa Adamic race. Kasi ang Adamic race ay makasalanan. Pero ang Christ race Amen. ay malalanan. Amen. And we are the Christ race. Kaya ang mga bata dapat pinapalaki sa Panginoon. Amen. Ipapanganak pa na, konektado sila kay Adan. Kaya dapat lahat tayo ay makarating kay Kristo para tayo ay konektado kay Kristo. Amen? Nanaw po natin. Amen. Karabitin mo katabi mo, nawaan mo ba? Ang nais ko pong iparating ng Panginoon sa Kristo sa araw na ito. Simple lang. Si Kristo ay nag-resurrect dahil napatunayan na wala siyang kasalanan. Amen. Kaya pag ikaw napatunayan sa harapan ng Diyos na wala ka na sa kasalanan, magre-resurrect ka rin someday. Alam po natin si Lord. Ang walang mga kasalanan, siya lang po ang mag-resurrect ulit. Kasi hindi na po siya magbabayad ng kamatayan. Amen. Magawa po. Na ibig sabihin, kapag ang ating pananampalataya ay nasa Biblia, huwag po tayong manatili sa kasalanan para walang kamatayan. Amen. Para mag-resurrect ulit. Sinong tao na nabalitaan mo na namatay, nabuhay na magpuli? Si Lazaro, binuhay siya ni Kristo. Pero namatay din naman si Lazaro. Si Lazaro ba ay hindi namatay? Namatay pa rin! Kasi si Lazaro ay nagkasala. Si Jesus lang kasi talaga ang walang kasalanan, kaya siya nag-resurrect. Nanaako ba natin? Alam niyo, magpa-practice ko tayo ng buhay na umalis na tayo sa kasalanan. Alam niyo, yung kasalanan, masarap yan, matamis yan. Pero ang bunga niyan, kamatayan. Nanaako ba natin, church? Amen. Amen. Ipapractice po natin araw at gabi na wala na tayo sa kasalanan. Para anytime, abutan tayo ng appointment date natin ng kamatayan, bubuhayin tayo muli ng Diyos. Yan po ang napakagandang pag-asa sa buhay. Amen. Dapat ang lahat ay magseryoso sa Diyos. Seryosohin ang pagsunod, seryosohin ang paghahanap sa Diyos. Amen. Hindi po yung taken for granted sa Diyos. Dapat seryoso po tayong lahat sa Diyos. Kung gusto po natin mabuhay na magpuli sa darating na panahon. Nanaw po ba natin? Amen. Sige po, tatapusin na po natin at ilapit na po natin yung nasa yung ating mga gamit. Tanda na tumayo sa Panginoon.